Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, mga taong kasama natin sa pinagbuklod ng Panginoon. Isang bayan, hinirang niya upang maipamalas natin ang kanyang kaluwalhatian sa buong mundo. Maraming salamat muli sa pagkakataon na ito na tayo'y nagkasama-sama dito sa programang Kape, Kwento at Kaalaman. At sa iyo, Deacon Richie at Sister Chat na nag-host natin, salamat sa pagkakataong itong na bilang ako sa mga taong ginagamit ng Panginoon dito sa programang ito. Ang ating paksa ngayon ay tatalakayin natin ang mga bagay-bagay na nauukol sa mga guro, mga taong kinasihan, tinawag ng Panginoon upang magturo. At ang ating scripture po ay mula sa salita ng Diyos sa aklat ni San Pablo na sinulat niya kay Tito, ika-2 kabanata, talatang 7 hanggang 8. Ito po ang kanyang sinabi: sa lahat ng mga bagay, ipakita mo ang iyong sarili na huwaran ng mga mabubuting gawa. Sa pagtuturo ay may katapatan, may karapat-dapat na pag-uugali at buhay na walang kabuluhan. Ipakita mong huwarang ka lang ang iyong sarili sa magaling na pananalita, hindi lang sa mahahatulan. Dapat lang maging ganito upang siya ay nasa kabila ay mapahiya at walang masasabing masama patungkol sa iyo. Isang payak at taal na bili ng Panginoon dito sa kanyang salita, na tayong mga binigyan ng kakayahan ng Panginoon na magturo ay kinakailangan po ay consistent at nagkakasang-ayon ang ating pagtuturo sa ating pamumuhay. Ito po ay isang napakahalagang prinsipyo sa kaharian ng Diyos, na tayo bilang mangangaral ng salita ng Panginoon, tayo bilang mga tinawag na Kristiyano at lahat po tayo ay merong kapangyarihan, meron tayong tungkulin upang mangaral ng salita. Ay kinakailangan po ay maging consistent tayo, kinakailangan maging tapat tayo sa lahat ng ating sinasabi sa pamamagitan ng pagpapakita noon sa ating ginagawa. Kaya lalong-lalo na po kung yun ay para sa lahat ng nananampalataya, lalong-lalo na sa lahat ng mga tinawag upang magturo ng salita. At hindi lamang yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos sa Biblia, kung hindi lahat ng nagtuturo at nangangaral. Dahil upang magkaroon ng bisa ang ating sinasabi, kinakailangan po ay mayroong pagkakaisa ang ating gawa. Dahil kung taliwas po ang ating sinasabi sa ating ginagawa, ay wala pong bisa yun. Walang magiging patutunguhan, wala pong magiging kapangyarihan upang magbago ang mga ating tinuturuan at pinangangaralan. Isang malaging halimbawa po ang mga tao na naninilbihan sa pamahalaan, sa serbisyong pampubliko, na makikita natin isang malaking hamon sa kanila na bilang mga tinatawag nating public servants ay kinakailangan silang palaging nagpapakita sa kanilang buhay, sa kanilang pangangaral ay nagkakaisa sa kanilang ipinamumuhay. At gayon din po ang mga guro sa paaralan, gayon din po ang mga magulang sa tahanan. Lahat po tayo ay merong pong tungkulin upang magampanan natin ang napakahalagang tungkulin na ito na binigay ng Panginoon sa atin. Si San Pablo, sinabi niya po, ang kinakailangan po ay maipakita natin sa mabubuting gawa na ang ating buhay ay sumasang-ayon sa lahat ng ating ipinangangaral. Kaya manamahal kong kapatid, tayo ay hinahamon ngayon ng Panginoon sa isang napakabigat na tungkulin. At mabigat man yon, tandaan po natin, binigay din sa atin ang banal na Espiritu upang magampanan natin ng may kakayahan ang lahat ng ito. At makita natin ang magiging epekto nito ay magbubunga
sa buhay ng mga taong pinangangaralan natin. Sa ating mga estudyante, sa ating mga anak, sa ating mga taong sumusunod sa ating turo. Napakahalaga po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang magbibigay ng lakas, ng sigla, ng buhay doon sa ating pinangangaral. Sana po tayong lahat ay matutong lumakad ayon sa ating itinuturo at lalong-lalo na tayong mga guro na tinawag ng Panginoon upang mangaral ng salita ng Diyos. Mangaral tayo ng mayroong katiyakan sa pamamagitan ng pagsunod ng ating buhay doon sa ating itinuturo. God bless you and have a great day sa inyo. Maraming salamat po.